Yeah, hello everyone. It's a beautiful morning. I guess today is Saturday. I think so. Ah, ayan, sa kabila ng pagod lahat, no? Grabe. But still, ganyan talaga, walang pagod, walang kita. Mas okay na yung kumikita tayo kaysa sa nanghihingi, no? Na marami pang paninira. Alright. It's a beautiful morning and everyone. I wish all of you are in good health and in good condition in life. Alright. So, wala lang. I just wanna share this to all of my, ayan, ka-Transportify at Kalala Move, ano? To all of you guys, lalong-lalo na dito sa mga cargo na ito, no? This is what I've learned and ako, prinsipyo talaga, no? From day one. Kahit saan mo ako papuntahin, I am the person na pinaglalaban ko yung karapatang pantao. So, I'm not allowed to take everything because I really have to. Wala akong ganon. Means, hindi ako pwedeng mag-please, hindi ako pwedeng mag-ano, basta alam ko na agrabyado ako. I will talk. And I will fight for my rights. Lagi akong ganon. Alright, so, eto lang ang buhay natin. Okay, ang pinirmahan natin sa ating mga kontrata is number 1, door-to-door tayo. Pero yung abot na sasakyan natin, door-to-door. Bakit? Kasi may mga customer na nagpapaakyat sa kanilang mga condominium, which is hindi naman dapat tayo nagbubuhat at hindi naman tayo dapat sumusunod lang sa utos ng customer. Doon tayo sa karapatang pantao. Especially yung mga laundry shop na nagpapaservice, ano? Minsan matatapang pa. I encounter diyan sa may Pioneer residence, diyan somewhere in Shaw Boulevard, na nagsalita, akala mo kung sino, no? They are underestimating drivers na, hello, take note, sabi ko nga, okay, ma'am, nandito na ako sa location. Ang sagot pa naman sa akin, can you come up on 30th floor? 30th floor. I'm with Molly, di ba? So, I cannot leave Molly alone. So, ngayon, ma'am, hindi ko po trabaho ang magbuhat. Is it possible for you to put it there sa guard? Kasi yung guard lang dapat ang mag-aabot sa'yo at ikaw din ang magbibigay sa guard. So, normally, gano'n ang SOP, no? Kasi wala naman talagang binabayaran karga. For sure. Gusto niya akong umakyat. Aba, sinigaw-sigawan ako, sinagot ko, excuse me po, ang binabayaran nyo lang sa amin, ang serbisyo ng aming sasakyan, door to door. Hindi po ganyan, para mag-serve kami, magbuhat, wala po yan sa aming pinirmahan. Kaya po kayo ay nandyan, kaya nga napakababa ng bayad nyo, no, kung tutuusin. Sabi ko, magkaroon naman kayo konsiderasyon. Alam mo, sagot sa akin, ikaw lang yung driver na nagko-complain yung ibang driver. Ganun po ba? Yun po yung problema sa ibang driver dahil gustong kumita at ayaw masayang ang pagpunta nila dito, susundin nila. Kasi para bayaran sila ng customer kasi nandun na sila eh. Pero hindi po lahat ganun. Kung may mga taong ganun, dahil siguro hindi kanila yung sasakyan. Kaya ganun. Hindi po lahat pareho. Ako po ay may prinsipyo kung ano yung pinag-usapan natin sa kontrata namin, yun lang yung gagawin ko. I cannot do more than that. Alam mo sa akin, pinalayas ako. Kinomplain ko sa customer service. Alam mo, sagot ng customer service, hell no. Means no. Kasi, hindi mo duty yan. Ang duty natin is door to door. Kaya ano sinabi ko na, ano gusto mo, bitbitin ko? Yung kotse ko dyan sa harap ng condominium unit mo sa 30th floor? O, yun agad na sinabi ko. Piloso pa daw ako, kaya daw yung rate ko ganyan. I don't give a shit. Or I don't give a damn. Bakit? Kasi, hindi lang pera ang pinag-uusapan dito. Prinsipyo. Kaya nga sinasabi ko, yan ang mahirap sa iba, no? But the reason why we are underestimated, dahil nga, nangangailangan ng pera.
No? Ako nangangailangan ako ng pera, kaya nga ako nagtrabaho for the sake ng mga alaga ko. Araw-araw, alam niyo, 1,500, 1,200, pinapadala ko yan. Para sa pagkain nila. I'll make sure na after lunch, makapag-deposit ako sa GCash ni Rose. Mahirap yun, di ba? Because I'm a selfless person. I'm not making money para sa sarili ko. I am making money para sa mga alaga. Kawawa naman si Molly, pagod. Ngayon, sa lahat ng driver na nalagaan ng mga cargo pick-up, Transportify, Lalamove, and others like Joyride, huwag kayong magpapaapi sa mga customer ninyo. Ipaglaban nyo. Kasi pag nawala sa kontrata natin, lahat dinadamay na. Diba? Pwede nyo kausapin, magbubuhat kami, pero kailangan bayaran yung pagbubuhat ko. Ako, ganyan ako pag magbubuhat ako. Minsan niya, like kahapon, sobrang bigat talaga. Nung bubuhatin, kasi mga sabon, beauty products, nagsabi talaga ako, ika-cancel ko to. Okay lang, i-cancel nyo. Anyway, loaded naman sa akin. Ayun ang rules. Sabi kong ganun. Diba? Naka-arrive na ako, so pabayaran mo pa rin ako. Talaga nakikipaglaban ako sa ganun. So, wala siyang choice. O sige, magdadagdag ako, magkano ba? Ganitong amount. Ay, ma'am, pwede ba? Sabi ko, yung ganyang amount, baka tanggal na yung o hindi pa. Napakabigat po. 200 kilogram. Kasi nakalagay nyo lang dyan, nakadeclare nyo lang dyan, is 25 kilogram. Madadaya yung mga yan, dadayain lang, makatipid. So, syempre, ikaw ba naman? Mapayag ka bang madaya ka? Ako, hindi. Sila, siguro, no? But not for me. Then, pinagbayad ko siya. Nag-deal kami. Diba? Wala siyang choice. Sabi ko sa kanya, kahit mag-complain ka po sa customer service. Kasi yan yung pinirmahan namin. Unless kayo, meron kayong dyan, na 200 kilogram, kasi 25 kilogram lang naka-declare sa'yo. Declared kasi yan, dinideclare, no? Kaya merong mga, tawag dito, pandaraya o mga pwede kang magreklamo as a partner, not as a driver. Because we are considered partner. Hindi kami pinapasweldo ng mga kumpanyang yan. We offer our service, our own car. Ang binabayaran namin diyan is yung kanilang apps. Those people na nagre-register, diba? Napakababa mo na nga Tapos magpapaganong ka pa. No! Kaya magkaroon naman kayo ng pride yung mga driver niyan, either motor or anything. No? Now ngayon, that's one. Dalawa na pala yan, Yung pangatlo, yung mga taong ito, what they want is mag-aantay ka. Hindi allowed ang mag-antay. We have a certain minutes to wait for the customer to load the item. Now, pag ikaw nag-antay ka more than 30 minutes, charge mo sila. Makipagtalo ka. Hindi dahil gusto mo makapagtalo o gusto mo kumita. No. The principle is hindi siya kasama sa pinag-usapan. Dapat sila ay magbayad ng extra charges sa waiting time mo. Because nag-aantay ka at yung inaantay mo ay nakakaikot ka na sana at nababayaran ka. So, nung tinawag ako na sinungaling ng customer ko, but in fairness doon na sa client ko, shout out sa'yo. I'm not gonna mention anything. Sinawag niya ako sinungaling. I got pissed. What? How can you call me sinungaling? Immediately when I reached the place, I gave you a call.
Inglesera ako pag ma-high blood ako eh. I gave you a call immediately. And then I asked you, which department do I have to go and collect the item? Sakto, tinawag ko yung guard. Guard, can you please call the gate what time I reach in this place? Kausap ko siya sa phone. Sabi ko, can you wait? Let me call the security guard. Okay, ma'am. Kasi nagtatatalo na kami, no? Sabi niya, tinanong niya, ma'am, sabi niya gano'n, 12:03. Okay, what time is it now? Sabi niya, 12:58. It's almost an hour. See? Have you heard that? Sabi ko gano'n sa manager. Yes, ma'am. So now, sino nagsisinungaling? Ako o yung James? Call that James now. Sabi kong gano'n. Sabihin mo sa kanya, isasampal ko sa kanya yung record ng pagpasok ng kotse ko dito. Gano'n ako magsalita. From social media, personal life, trabaho. Kasi ako, prinsipyo ako eh. Hindi mo ako po pwede at galit na galit ako sa salitang sinungaling. I hate that word. Para i-impose mo sa akin na ako yung nagsinungaling. Could you imagine 12:03, 12:58? Then what happened? Then again, sorry siya nang sorry. No, sabi ko, I'm going to charge you for this. Sabi ko, otherwise, ipapa-blacklist kita. Diyan, sa, ano na yan, dahil hindi kayo marunong tumupad. Don't underestimate drivers. Dinanong ko talaga siya, grabe. At hindi lahat ng driver dito ay driver lang. I own this car. So, ako yung boss. Apps lang yung binabayaran ko. Kaya nga kami partner. Hindi ako swelduhan. Grabe. Kilala nyo ako. From social media, kahit saan. And I can post it. Dahil nag-message. Tapos nung usapan namin on the phone, message kami na doon. At nag-sorry siya sa akin. Then, afterwards, tinawagan ko siya uli. After that I spoke to you, up to now, wala pa yung James. Pinatawag ko sa guard, pakitawag mo nga yung James na yan. Cold storage yun eh. So, means mga frozen food. So, tinawag uli. Ginawa maya-maya may dumating. Tapos sabi ko ganyan, I'm going to charge you for my per hour. Kasi sa isang oras, kumikita na ako niya ng minimum of 300 to 500. Sabi ko sa kanya. Sa isang oras. Sige ma'am, kung ilang oras yung nasobra sa'yo, bayaran ko. So, yun, hanggang natapos, hanggang nag-load, nakikipagtalo pa ako doon sa nag-load. Sabi ko, bakit 6 bucks yan? It's supposed to be 5 boxes. Ayaw na naman nila maniwala. Sabi ko, alam nyo, napakula kayo sa sistema. Sabi kong gano'n sa, pinapagalitan ko na kasi talagang wasting my time. Pero kung babayaran ako, okay lang. Nauubos yung gasolina ko si Molly kasi malakas pag naka-aircon. Dahil hindi mo pwedeng hindi naka-aircon si Molly. So, for sure, inayos na nila lahat. Siguro sabi nila, napaka-reklamador naman tong driver na to, no? Pick up to. Kasi most of the drivers, they don't complain. Most of the drivers, they keep on, lang yan sa kanila. So, ganun. So, for short, tawag. So, for short, ganun yung sistema. Then, okay. Nag-antay sa na-load. Umalis na ako. Sabi ko, nag-antay ako 1 hour and 30 minutes. I'll give you the 30 minutes free as per the contract that I signed. But yung 1 hour ko, you have to pay me this much amount. Sabi niya, ma'am, sige, I cannot collect that from my client because it's not their mistake. Sagot ko rin sa kanya. So, it's not also my mistake. I'm just here to collect. Not to wait and not to follow up. That's not my job. Kanya, ma'am, ako na lang po magbabayad. So, can you give me your GCash number? I gave my GCash number. Okay, immediately transfer niya yung amount na hiningi ko. And that's it. Tapos sabi niya siya naman, pasensya ka na talaga, ganito, ganun. Sabi ko, yes, wala namang problema eh. But at least, you can talk properly and don't call me sinungaling and don't underestimate driver. Sabi kong gano'n sa kanya, we are all just human being. Magkakaiba lang ang trabaho natin. Sabi ko nga gano'n. So, yun, hanggang, manager pala siya nung, nag-order, no? So, client niya yung customer niya. Nawala sila ng stock, so doon niya din niretso. So, yun naman. And, siguro, sometimes really, it's a learning process sa bawat isa. I believe in that. Kaya dapat, magsalita kayo, mga driver, huwag kayong magpaapi. Ibigay nyo at sabihin nyo yung karapatan nyo. Wala na nga kayong kinikita, uutusan pa kayong magbuhat. Walang gano'n sa pinirmahan natin.
door to door. We can help them pag ang item nila nasa labas para isakay. Then, that we can. Pwede rin nating ibaba para tulungan sila, para mas mapabilis. Pero, more than that, hindi na natin trabaho. Except, nag-request sila ng may magbubuhat. At, depende sa bubuhatin. Dapat aware kayo kung gaano kabigat yung binubuhat. Dahil pag hindi, kawawa tayo. Kakawawain lang tayo ng mga yan. Makakatipid sila na makakatipid gagawin nila. Habang tayo naman, ang hirap-hirap kayang kumita. Maraming lalamove driver na nagre-reklamo. Ako, nung una talaga nahihirapan akong habulin yung target ko. Pero nung napag-aralan ko lahat, doon ako, kaya kahapon, may sumobra ako. Pagpadala ko ng pera, may sumobra akong konti. Kaya ngayon, hindi ako masyadong maaga kasi yung natira, papadala ko ulit, pambili ng pagkain nila for today. So, yung kita ko ulit mamaya, isusabi ko muna. So, ganun yun. Tapos yung iba doon, syempre, pinapagawa ko yung kulungan kay Aga. So, diba? I mean, it is up to you how to manage, how to take care of your own interest. Kayong mga driver kayo. Don't allow customers to intimidate you and don't allow them na kasi kakansilin mo. Kung kaya nila magreklamo, kaya rin natin magreklamo. And we have the rights to complain. Dahil di tayo nila pinapasweldohan. Nangungumisyon lang sila sa atin. Kung dapat, it's a fair and sa pagdating sa karapatan. Huwag nating yan. Huwag niyong payagan na lahat ng utos sa customer susundin nyo. Kaya sabi sa akin ng babae doon sa laundry, may-ari ng na yan. Kaya ganyan na wala akong pakialam sa mga complaint at mga yung may mga good may mga yung kasi ba na inaano kanila kung magandang driver ka ganyan. Wala akong pakialam diyan as long that I am giving you my service according to the contract I had. The same thing with you. Basta huwag nating sagasaan ang karapatang pantao ng bawat isa. Yun lang ang sagot ko lagi sa customer. So, itayo nyo. Itayo natin. Yung karapatan na yan. Huwag kayo magpatalo lang na tapos kung kailan kayo paintay, tapos hindi man lang kayo bibigyan ng tip. Ako nga, nagbibigay ako ng tip, 100 pinakamahina. Pati nga sa mga nanlilimos dati, 100 talaga. Pero ngayon, lahat ng coins ko, tinatabi ko yun. Kasi lahat ng dinadaanan ko, kahit wala na ako, by the grace of God talagang siguro, it's a thanksgiving na lang sa akin yun. Makita ko sila, even a small amount of money, i-share ko sa kanila yung kita ko araw-araw. Masaya na ako doon. Hindi man ganun kalaki, okay na ako doon. 'Di ba? Importante, we share the blessings. So kayo, yun lang ang masasabi ko na maging kayo. You imagine, mahirap yung ginagawa pala ng taxi driver, Kung saan sila abutin, matutulog sila. Diba? Ganun din ang ginagawa namin ni Molly. Matulog kami sa mga gas station. Pagising ko, aabotan ko yung driver, 50 pesos, 100 pesos, yung mga security guard, Masaya na nga sila doon, Yung mga ganong bagay lang, okay na yun. Pero pag I'm somewhere in Pasig, kasi Cebu is Valle Verde nakatira yan. Ayan, sinasabi ko na kasi wala namang kalabas Cebu. So, makikitulog ako dyan. Minsan nga, nagugulat na lang Cebu. Pagising niya ng umaga, nandun kami sa kotse, natutulog ni Molly. Kasi hindi ko siya gigisingin, para lang makituloy. Wala akong ganun. Ayoko makaistorbo ng tulog. Lalo, hirap yan matulog sa, kasi yung tulog niya, oras ng Amerika. Kaya medyo hirap siya matulog, So, ganun. Kaya, magugulat talaga siya, naya ka pala. Ay ko, minsan nga, nandyan ako natulog. Pag aalis na lang din ako, hindi rin pa niya alam. So, may mga gano'n, At least for me, yung safety ko lang, at saka ni Molly. Kaya, ang hirap. Ayan, pag nakita niyo akong bagong ligo magbabiyahe, ibig sabihin, nakituloy ako sa kanya. Maliligo ako, then aalis ako. Pero pag nakita ako nyo sa live, o nag-live ako na talagang haggard na tas walang kasi kagigising lang. Ibig sabihin, sa kalye ako natulog. And I'm proud na matulog sa kalye o matulog kasi wala akong ginagawang masama. At least nagtatrabaho ako ng tama. Yun lang yun. Kaya sa inyong lahat ng driver dyan, itayo nyo yung karapatan nyo at ipaglaban sa maayos na paraan. Diba? Huwag kayong pumayag na ina-underestimate kayo. Ayan, sa isang magandang mapagpalang araw ngayon, ako ay babiyahe na. Ayan, at aalis na si Rose
mamayang gabi. So, from tomorrow at sa mga susunod na araw, anak ko. So, another adjustment na naman sa akin para kumita at mag-alaga ng aking mga babies. Ayan. So, I will try to pass by in SNR kasi mas mura daw doon ng dog food para at least may dog food sila early. Naiiwanan ko. So, yun lang guys. Isang mapagpalang umaga. God bless everyone.